So sa video ito, pag-usapan natin kung tuwing kailan at paano magpalit ng spark plug sa ating mga motor. Tuwing ilang odo nga ba ang ideal na pagpapalit nito? Ano yung mga senyales na dapat na nating palitan ito? At kung paano yung tamang pagpili at paglagay ng spark plug sa ating mga motor. So para sa mga hindi nakakaalam, ang spark plug ay isa sa pinaka-importanting pyesa ng ating mga motor dahil isa ito sa dahilan para mabuhay ang makina o mapaandar ang motor. So sa madaling salita, kapag sira o defective na po yung ating mga spark plug, hindi na po bubuhay yung ating mga motor. Para maintindihan nyo kung paano i-maintenance yung ating spark plug, explain ko muna sa inyo ng mabilisan kung paano ito gumagana. Basically, yung ating mga spark plug ay nagpo-produce ng maliit na spark na dahilan para sumabog ang hangin at gasolina sa loob ng combustion chamber, na dahilan para maitulak pababa ang piston o magkaroon ng power para mapaikot yung ating mga sigunyal. At ang ignition coil naman yung nagbibigay ng signal para mag-spark yung ating mga spark plug sa tamang oras. Dadaloy po yung kuryente dito sa ating mga spark plug pag nagbigay na po ng go signal yung ating mga ignition coil, at dadaloy po yon papunta dito sa center electrode. Tatawid naman po yung maliit na spark or kuryente papunta sa side electrode na siyang makakapagpa-trigger para sumabog yung hangin at gasolina. So ngayon, dapat po nating malaman na hindi po permanente yung buhay ng ating mga spark plug sa loob ng ating mga motor. Kumbaga may limit din or may time kung saan hihina po yung kanyang spark at hihina din yung performance ng ating mga motor. So kailan nga po ba yung ideal or tamang panahon para magpalit tayo ng spark plug? So una na po nating pagbasihan ay yung ating mga manual. So base sa manual po natin, every 12,000 kilometers odo, palit po tayo ng spark plug. So after 12K is 24K, 36K, and so on. So basically, kung gusto natin magka-peace of mind sa kondisyon ng ating mga spark plug, every 12K, palitan na natin yan. So ibig sabihin, kung regular po tayo nagpapalit nito at sinusunod po natin yung nasa manual, ma-assure po natin na okay palagi yung spark ng ating mga spark plug, ma-maintain natin yung magandang takbo ng ating mga motor, at wala tayong po problemahin tungkol dito sa ating spark plug. So ang susunod na tanong, ano naman po yung magiging epekto kung sakali mang hindi po tayo regular na nagpapalit ng ating mga spark plug? May epekto ba to sa performance ng ating mga motor, at ano yung mga senyales na kailangan na nating dapat palitan ito? Unang sign po na mahina na o palitin yung ating mga spark plug ay kapag hirap na pong mag-start or hindi na po nag-start talaga yung ating mga motor. Kapag sobrang hina na po kasi ng spark plug or hindi na po siya nagpo-produce ng kahit anong spark, ay hindi na po makakapag-produce ng power or hindi na magtutuloy yung pag-ikot ng sigunyal, kaya naman hirap na po mag-start yung ating mga motor. Isa pa sa mga sign na palitin na ito is kapag habang nagbabiyahe tayo ay biglang namamatay yung ating mga motor or kapag nag-menor tayo. Pero check nyo pa rin, baka sa menor lang, sa throttle body. Pero yun, tandaan nyo, isa rin sa sign na namamatayan yung ating mga motor sa kalagitnaan ng biyahe ay mahina po yung ating mga spark plug. Pangatlong sign naman po na palitin na yung spark plug natin ay kapag pangit na yung acceleration ng ating mga motor. So dito makakaramdam tayo na parang medyo magaspang na yung takbo ng ating mga makina at parang humihina yung hatak ng motor natin. Isa pa sa senyales na palitin na yung spark plug natin ay kapag medyo mataas na yung konsumo ng gasolina natin. Kumbaga matakaw na siya sa gas. Actually makikita naman natin yan sa itsura ng spark plug natin. So merong tatlong classification kung paano natin masasabing goods pa or hindi yung ating mga spark plug. So para magkaroon kayo ng idea, magpapakita ko ng picture dito. So balikan ko lang yung sinabi ko kanina, yung spark plug yung nagtitrigger para pumutok yung hangin at gasolina. So ibig sabihin may tamang ratio para sa hangin at gasolina at yung spark plug yung magpapaputok doon. So malalaman natin kung maganda yung pagsunog ng air and fuel mixture ratio sa itsura ng ating mga spark plug. Dito sa lean, ang ibig sabihin nito ay mas marami yung content ng hangin kaysa sa gasolina. Kaya naman medyo mainit na yung temperaturang napoproduce ng pagsabog at ang resulta nito ay namamatayan na tayo or mahirap mag-start yung ating mga motor. Kadalasan grayish or medyo maputla yung kulay ng ating mga spark plug kapag lean yung condition nito. Ang rich naman ay kabaligtaran ng lean. Makikita natin sa spark plug dito na medyo maitim na at makapal yung carbon deposit. At dito kinakailangan na ng mas maraming content ng gasolina para lang mapatakbo ng maayos yung ating mga motor. At ang resulta nito,
medyo mataas yung konsumo or magastos tayo sa gasolina. At ang normal naman na kondisyon ng ating mga spark plug ay tinatawag na optimal. Dito makikita natin yung medyo kulay brownish or parang kape yung ating mga spark plug. So dito ibig sabihin normal po yung sunog ng hangin at gasolina at tamang-tama yung air and fuel mixture ratio. Huling senyales na kailangan na nating palitan yung ating mga spark plug ay kapag nagkakaroon na ng misfire at backfire or parang pagputok ng konti sa ating mga tambutso. So nangyayari yon kapag medyo nade-delay yung pag-spark or pag-combust ng ating air and fuel mixture at lumalabas ito sa exhaust or sa ating mga tambutso. So ngayon, alam na natin yung mga dahilan, senyales at kung kailan dapat tayo magpalit ng ating mga spark plug. Ngayon ang tanong, paano po ba pumili ng tamang spark plug sa ating mga motor? Hindi po kasi tayo basta-basta dapat maglalagay lang ng spark plug. Kasi kung mali yung spark plug na nailagay natin, maaring lumitaw pa rin yung mga senyales na nabanggit natin kanina kahit bago na yung nailagay natin na spark plug. So hindi na po tayo lalayo. Punta na po tayo sa manual natin or sa standard na dapat ipalit na spark plug para sa ating mga motor. So syempre para na rin sa peace of mind natin, sundin na lang din natin yung inire-recommend ng manufacturer para wala po tayong aberya at ma-make sure po natin na maganda yung performance nito para sa ating mga motor. So dito po sa ating mga Honda Click specific po tayo, may inire-recommend na dalawang spark plug para sa ating mga motor. Yan po ang NGK at Denso. So kahit alin po sa dalawang yan, standard at pwede po yang ilagay para sa ating mga motor. Lalagay ko po sa screen yung code po niyan at mas okay na sa kasa po tayo bumili ha para genuine at 100% original. Bukod dito may tinatawag pong iridium na spark plug, so aftermarket na po yon, mas matibay at maganda yung performance. Pero sa mga susunod na video na po natin i-review yon, so ngayon standard lang po muna tayo. Sa case natin itong hawak-hawak ko kanina pa, nabili po natin yan sa kasa sa halagang 230 pesos. So sa mga Honda halos pare-pares lang naman po yung mga size po niyan. Itong hawak ko pwede po yan sa Click 125, 150, 160 at also sa ibang unit ng Honda. So dito makikita natin na nagmatch yung code na nandun sa manual ng ating mga motor. Proceed na po tayo sa step by step na pagpapalit ng spark plug dito sa ating mga motor. Also kung paano i-check kung okay pa yung sunog ng ating mga spark plug. May clearance din kasi yan na tinitingnan bukod sa kulay ng spark plug natin. So mamaya explain ko sa inyo kung ano yung clearance na tinutukoy natin dito sa ating mga spark plug. So kunin lang muna natin or i-access muna natin yung lumang spark plug natin. So para ma-access po yung pinaglalagyan ng spark plug natin, kailangan po natin tanggalin itong ating mga compartment at yung mga ilang cover dito sa ating mga motor. So merong 4 na Phillips screw dyan, dito rin sa kabilaan. Tapos tatlong 10mm dito sa ating mga compartment. So tanggalin lang natin lahat yan. Pag natanggal na po natin yung seat, compartment at ibang cover, dito sa bandang kanan makikita po natin yung parang takip. Yan po yung tinatawag na spark plug cap. So parang yan po yung connection ng ating mga spark plug. So sa pagtanggal po niyan, hugutin lang po natin yan. At pagkahugot po natin yan, is makikita po natin ito yung spark plug cap. At ito na po yung ating mga spark plug. Take note lang din po pala, kailangan malamig yung ating mga engine sa pagpa-perform nito. Also para hindi tayo mapaso. At saka para hindi ma-lost thread yung pinagkakabitan ng spark plug. Saka po pala dapat naka-center stand tayo at nakapatay po yung panel para kung sakali wala po lumitaw na check engine. So sa paghugot po ng ating mga spark plug, kakailanganin po natin ng spark plug wrench at saka ng pang-ikot na minsan galing po sa kasa yung mga free na tools, basic tools na binibigay pag brand new yung ating mga motor. So kung nandyan pa yung sa inyo, pwede nyong magamit yon. Pero kung wala na, pwede po kayong gumamit ng 17mm na socket wrench na medyo mahaba kung meron po kayo. Pero kung wala po kayo, lagay na lang po ng link para meron po kayong spark plug wrench. Yung concept ng paggamit nito, tutusok natin sa butas ng spark plug wrench natin, yung mahabang tool natin or kahit Phillips para may persa tayo at may ikot yung spark plug. Para gamitin ito, ipasok lang natin itong part na parang may socket na wrench dito sa ating spark plug. Huwag yung may bilog kasi iikot lang yan. So isuksok lang natin yan at medyo ibaon natin hanggang sa pumasok yung spark plug wrench natin. Also, tignan na din natin yung placing ng butas para maayos nating maipersa or maiikot
yung ating mga spark plug wrench. So sa pag-ikot nito, clockwise kung nandito tayo sa point of view na ito para matanggal or maluwagan po siya. So sa una kailangan talaga natin biglain, tapos ulitin lang natin yung process ng pag-ikot. Tapat natin yung butas para mapuwersa natin ng maayos. Hanggang sa makamay na po natin yung spark plug wrench at saka po yung spark plug natin. So ayan, nahulog pa yung spark plug natin, natanggal na natin. At ito na po yung lumang spark plug natin. By the way, para magkaroon po kayo ng idea dito sa spark plug na nahugot natin, tingnan po natin yung odometer ng aking mga motor. So dito makikita po natin na nasa 18,000 kilometers o doon na siya may higit. So lagpas na po sa 12,000 na recommended. Kaya naman dito sa sitwasyon ng ating mga spark plug, rekta palit na po talaga ito kasi lumagpas na siya sa recommended. Tsaka kung makikita nyo naman, maitim siya, which is sa classification natin is rich. Kumbaga ito po magastos sa gasolina, yung ganyang spark plug. At kung titignan natin yung trip A average natin, nasa 43.8 kilometers per liter lang. Ayan, yung trip A natin, 957. So malamang sa malabang, mapapataas po natin yan pag napalitan na natin ng bago yung spark plug. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina, kung if ever i-repair natin yung ating mga spark plug, ano po yung mga kailangan gawin. By the way, ginagawa lang yung pagre-repair ng spark plug or pag-check ng clearance nito kung wala pa sa 12,000, halimbawa nasa 5K pa lang at medyo bago pa yung spark plug. May time po kasi na kahit bago yung spark plug, nawawala po yung magandang performance ng ating mga motor dahil wala sa tamang clearance yung electrodes nito dito sa dulo ng spark plug natin. So paano nga po ba i-check kung nasa tamang clearance yung spark plug natin? So meron po kasi yung accurate na clearance para mag-spark po ng tama yung ating mga spark plug. Syempre sa bago, akmang-akma po or tamang-tama po yung clearance niyan. Pero i-check natin sa luma, i-compare natin. Base sa manual natin, nasa 0.8 to 0.9 mm yung standard na spark plug gap para sa side electrode at saka sa center electrode natin. So una natin sukatin itong bago. So tingnan natin kung nasa standard yung bago. Gagamit nga pala tayo ng feeler gauge dito para masukat yung clearance. Ito rin yung ginamit natin sa pag-tune up or pag-valve clearance. So pagsamahin natin yung 0.5 at saka 0.3 para makuha natin 0.8. Wala kasing rektang 0.8 dito sa feeler gauge natin. So titignan po natin dito sa feeler gauge. Ayan, sumakto po yung 0.8. So yung 0.9, try natin 0.9 kung kakasya po siya. Ito, 0.4 plus 0.5, 0.9. Tignan natin kung kasya. Sa part na to, hindi na po siya halos kumatch siya. So 0.8 po siya, nasa 0.8. So ibig sabihin, nasa standard clearance po yung mga spark plug natin, which is yung may pinaka best performance para mapasabog yung hangin at gasolina. Ngayon, tignan naman po natin yung luma po natin. So dito sa luma, sunog na po siya. Ito naman po yung condition ng kanyang clearance kung bakit hindi na po siya pwedeng gamitin. Also, hindi na po siya pwedeng i-repair. So try muna natin yung 0.8. So yung 0.8, ayan, tingnan po natin. Kumasya po, actually marami pa po yung clearance. So ayan, sunog na po. Yung 0.9 naman, ayan, kasya pa rin po yung 0.9. So try po natin yung 1mm na. So medyo makapal na to. Try natin upasok. Ayun, halos papasok na po siya, oh. Ayan, actually pasok, oh. Ayan, pumasok po yung 1mm dito. So ibig sabihin malayo na po yung distansya niya. Wala na po siya sa standard at also sunog na po yan. So kung i-repair man po, kailangan lang po natin siyang ipasok sa standard at also linisin po natin. So nasa manual naman po kung paano yung pagseset at saka kung gusto po natin siyang i-repair. Pero take note lang po, yung mga i-repair po natin, yung mga hindi pa sunog or medyo maputla pa yung kulay or medyo kape. Pero yung mga ganito, yung mga medyo maitim na talaga, tsaka rich condition na po, tsaka lagpas na sa 12K odometer, palitin na po talaga yan. Huwag nyo na pong i-repair. Ginagawa lang po ito, uulitin ko, kapag medyo bago pa yung spark plug at gusto po nating ayusin yung clearance niyan. So dito makikita po natin na pumasok na yung 0.8mm, so na-adjust na po yung clearance natin, na-repair na natin. So kasabay po ng pagre-repair natin ng pwede pang i-repair na spark plug ay ang paglilinis natin. So sa paglilinis, gagamit po tayo ng wire brush at saka ng spray on plug cleaner. Wag po ng kung ano-anong panglinis. So yan lang po yung pwede natin gamitin para safe pa po nating magamit ulit yung lumang spark plug na ni-repair po natin. So yung pinagkaiba po nila, kung sakaling nag-repair man po kayo, ito case to case basis ulit. Pag nag-repair po kayo, may ibang
pihit po kung paano po natin siya ilalagay, kung paano po natin siya ibabalik. Base na rin po sa manual. So iba po yung pihit nito, iba naman po yung pihit or yung paglalagay nito doon sa ating mga engine. Kahit parehas po yan, dahil kung titingnan po natin, ito po ang kanilang mga washer dito is hindi na po parehas. Ayan, kung makikita nyo, ito medyo nakaumbok pa dito sa bago. Itong luma, flat na po siya kasi medyo hinigpitan na nga po yan. Ngayon sa paglalagay, kung galing nga kayo nag-repair at ibabalik nyo ito, ang standard po na paghigpit is hand tight po natin, at pagkatapos ma-hand tight, ikot pa po natin ng 1/8 turn. Yung 1/8 turn na yun, ganito lang po kaikli yun, 1/8 turn. Ngayon dito sa bago, bago nyo yung papalit nyo, i-hand tight nyo ulit hanggang sa umigpit siya. Ngayon pag mahigpit na, ikot nyo pa ng 1/2 turn, kalahating turn. So kalahati, mga ganyan po yung ikot nyan. Halimbawa, nandito yung NGK, ayan, ikot po natin, ayan, 1/2 turn. Kasi yung 1 full, yung NGK, babalik sa dating pwesto. So, yun yung 1 full. So, iba rin po sa Denso. Sa Denso, 3/4 turn naman po. So, magkakaiba po kasi yung washer niyan. Depende po sa washer na nandito kung bakit may iba't ibang standard ng paghigpit ng ating mga spark plug dito. Kasi, kapag mali po yung paghigpit natin dyan, wala po sa standard. Pwedeng sumingaw po yan, pwedeng pumutok, pwedeng ganun pa rin po, pangit pa rin po yung performance dahil nga may singaw, hindi po masyadong mahigpit yung pagkakalagay. So sa Denso, after ma-hand tight, 3/4 turn. Ngayon, hindi pa po doon natatapos. So dito sa bago, higpitan po natin 1/2 turn, tapos tanggalin po natin ulit. Next na ikot naman po ulit is 1/8 turn. So ganun rin po sa Denso. So 3/4 turn doon, 3/4 ikutin natin, hand tight, tas 3/4 turn, tas tanggalin ulit natin, tas pag binalik natin, 1/8 turn na lang. So ganun po siya nagwo-work sa paglalagay. So dito, i-demo ko po sa inyo kung paano paglalagay nito. Kung medyo naguguluhan pa po kayo, ito yung guide na ginawa ko, SS nyo na lang po. So para mag-gets nyo, gawin na lang po natin. So yun po yung butas ng ating spark plug. So shoot nyo lang po yan, muna yung spark plug po natin. And pagka-shoot po, kailangan rekta po siya na maayos yung pagkakalagay, hindi po nakakubit kasi marere-thread po or may iba yung threading niya. So ayusin po natin, kapag naka-stable na po siya, ikutin po natin, hand tight lang po muna natin. So dahil may washer po yan, kailangan po muna natin ipitin yon bago po natin tanggalin ulit, tapos higpitan ulit. So ganun po yung standard na paglalagay. So yan, hand tight. So yan, hand tight na po. Pag hand tight, ibig sabihin hindi na po natin maikot ng kamay. So sabi doon sa manual, ikutin pa po natin ng 1/2 turn. So ibig sabihin yung NGK na yan, ilalagay lang natin doon sa ilalim. Itong butas na yan, papuntayin natin sa likod. So yun yung 1/2 turn. So ikutin natin para nang sa gayon, makuha natin yung standard na paghigpit ng ating mga spark plug. Yan, konti pa. Konting ikot pa. Siguro tansyahan na lang to. Basta alam natin 1/2 turns lang gagawin natin. So by the way, opposite kanina, counterclockwise na itong ginagawa natin, itong paghigpit. So after natin ma-hand tight, tas mapaikot natin ng 1/2 turns, ngayon tatanggalin ulit natin yan. So luluwagan muna natin, luluwagan lang. After yung 1/2 turn, luluwagan po ulit natin siya. Tapos, hihigpitan po ulit natin. Sa pagkakataong ito, 1/8 turns na lang po yung pihit natin. So, ikutin ulit po natin siya ng 1/8 turns. So, sa ganung paraan, mapipipi po ng maayos yung washer at masisil po natin, ma-assure na maayos po yung pagkakabit ng spark plug. So, 1/8 turns, medyo maliit lang yon, tansyahan na lang. Basta, isipin natin, konting pihit lang yon. Iyon, goods na yon, 1/8 turns lang. So, goods na po. So, ganun lang po yung tamang paglalagay standard. Actually, pwede naman na rektang higpitan na lang natin para sa gayon, hindi na tayo mahirapan na anong turns pa yan. Pero, tayo ginawa lang natin standard para hindi isampal sa atin yung manual booklet. At also, kung ano yung nasa manual, yun yung tinuro ko sa inyo para walang masabi yung iba. So, dito, base sa spark plug cap natin, ayan, malinis pa po yung dulo niya. Wala naman po masyadong dumi. So, pwede po natin punasan itong nguso. Pero, sa case natin, goods na yan. Di naman masyadong makapal eh. So, ito, pasok lang po natin. Tapos, push lang po natin ang todo.
Pagka-push natin, goods na yan. Hindi naman po yan iniikot. So, tinutulak lang po yan. Make sure na natulak nyo na maayos at tumunog po siya. So, yan. Okay, goods na po. Nailagay na po natin yung bagong spark plug natin. Itong luma natin, pwede na po natin siyang i-dispose. So, after mailagay yung spark plug, balik lang po natin yung mga tinanggal natin kanina, yung seat at compartment. Ngayon, testingin natin. Yan, start natin. So, ngayon, hindi pa natin mapapansin yung changes or improvement dahil hindi pa natin siya naibiyahe. Pero soon, update ko na lang po kayo sa fuel consumption, sa performance ng ating mga motor at kung nagba-backfire pa po siya. So lagi nyo lang pong tatandaan na isama po natin sa maintenance at papalitan po sa tamang panahon yung ating mga spark plug dahil isa po ito sa puso ng ating mga motor. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more know. Palit ng spark plug ng ating mga Honda Click. Bye bye.